Meron kaming mami rice, java rice, tokat baboy, sisig rice na medyo abot kaya pamasa. Yung mami, 40 pesos. Yung rice ko na java rice, 15 pesos. Tapos yung sisig rice, 50 pesos. Pag sisig pulutan, 100 pesos. Tapos meron akong lugaw na plain, 20 pesos na. Tapos waiting pa yung iba na may mga special laman. Meron din ako yung one set na cocktail with pulutan sa mga bagets. Siguro masasabi ko halos wala namang pagkakaiba, pero yung sariling timpla ko siguro, yung medyo yun ang masasabi kong iba. Pero yung mga usually na sabaw, halos same lang din. Sa akin, especially yung mami, no? Kasi yun yung talagang the best na mami, yung original mami. Kasi yung malapot yung sabaw, yung sakong sabaw lang na pampatanggal ng amats, kumbaga. Para sa akin, mas mas nagtatanong ako sa mga nakakakain, mas nakakatikim. Kasi sa akin manggaling yung lasa nila, na lasa ng niluluto ko. Ang in-order ko isang sisig rice tsaka isang mami rice. Hindi ko in-expect na ganun kasarap yung point na tulad ng sinasabi ng iba na maalat. Pero ang totoo niyan, talaga siyang, alam mo yung tamang-tama lang yung hinahanap ng panlasa ng tao. Pagdating naman dun sa rice nila, gustong-gusto ng mga tao, yung, alam mo yung affordable siya pero makukuha mo yung simpatsya ng tao pagdating sa panlasa, pagdating dun sa preparation, pagdating dun sa budget na alam mong hahanapin mo. Kasi yun talagang hahanap-hanapin ng tao. Hi guys, ako pala si Eugene Yalong, may-ari ng Mr. Yalong, Mami Lugaw at Sisig Rice. Masasabi ko lang siguro yung servings ko medyo value meal, pasok sa masa talaga yung presyo tsaka yung serving ko. Tsaka yung masasabi ko lang malinis yung pagkakagawa. I ordered one mami and one sisig with rice, and it was really great. And then reasonable price compared to the other sisig, and then it was delicious. And I really liked I never expected that the mami was really, taste really mild than I expected, because when I tasted mami for the first time here in the Philippines, it tastes like salty, but the mami I tasted was not salty, and I was able to enjoy with the food po. Nag-open ako 5 AM hanggang maubos lang yung tinda. Maabot ko siguro mga 7 PM. May partner ako, yung si Mrs. Pinili sa Herrera. Siya yung nag-push sa akin na magtayo ng ganyang business, at saka si Bienan. Dahil sa kanila, nagawa ko yung ganyang business.
inspirasyon ko, yung ano kasi, talagang hilig ko magluto. Tapos naranasan ko talaga na mangamuhan. So mahirap na mangamuhan. So kaya ko naman gawin, ba't di ko try na subukan o sariling gawin ng sariling produkto, sariling negosyo, kahit maliit lang. Huwag kayong matatakot na sumubok. Gawin nyo lang hanggang kaya nyo. Unang-una, siyempre si Lord. Kasi siya yung talagang kinapitan ko nung walang-wala ako eh. So, muntik na rin akong mawala ng pag-asa, pero andyan pa rin siya. Then, pangalawa, yung family ko. Yan. At sa mga tropa, nandito, shout out sila Pops Mike, sila Pops Rod, si John Vic, at saka si Reagan. Yan. So, andito sila para ma-support naman, na-support nila ako. So, maraming thank you talaga. So guys, pag may oras kayo o maligaw kayo, lalo sa mga riders dyan, mga kapwa nating mga biyahero, madaan kayo sa Manggahan, Pasig, Pleasant Village, Gomez Street. Daan po kayo sa Mr. Yalong. Yan, hindi po kayo mapapahiya. Mabubusog kayo sa murang halaga. Paki-like and subscribe si Pops Rod TV at si Pops Mike sa YouTube channel nila. Yan. Follow and share na rin kay Mr. Yalong. Pinasok ko sa Google yan eh. Madali lang naman sa may Manggahan, Pasig lang po, Gomez Street. Maxima Santos, sabi niyo. Village, Pleasant Village. Salamat po sa mga kumain at sa mga nag-support sa akin. Thank you.